Ginastos ng anak ko ang 1.1 million sa bakasyon ng walang paalam, kaya kinansel ako. https www.youtube.com/watch.v GoKRNCE9DNI. Nagsimula ang lahat ng ipagyabang ng sarili kong anak, si Angel, ang isang luxury vacation na 1.2 milyong piso ninakaw mula sa credit card ko. Ang kahihiyan, ang hiya, ng ganitong walang utang na loob na gawa ay napakalaki. Ilang taon akong nagbigay ng lahat, pero para sa kanila, ATM lang ako. Walang pakialam sila sa sakripisyo ko bilang ama. Pero hindi nila alam na mayroon akong trump card. Tahimik akong naghintay. Pagkalapag nila, kinansela ko ang lahat. Ang suite, ang biyahe, ang lahat. Ang 10 milyong piso na trust fund ay inilipat na. Ito ang hustisya. Kailangan nilang matuto ng leksyon tungkol sa dangal at konsekwensya. Panoorin ang buong kwento. Like and share. At kwentuhan mo ako ng karanasan mo. Saan ka nanonood? Ang anak kong babae, si Angelica, na palagi kong sinusunod ang luho, ay nagmamayabang tungkol sa isang marangyang bakasyon sa Florida na nagkakahalaga ng mahigit 1.2 milyong piso gamit ang mga card ko nang walang pahintulot. Ngumiti ako, ngunit kumukulo ang galit sa loob ko. Kaya naghintay ako hanggang sa umalis sila. Pagkatapos, kinansel ako ang bawat card, bawat reserbasyon, bawat order. Lumuwas sila sa gitna ng wala at nakatulog ako ng mahimbing. Pagkagising ko, meron akong 15 missed calls at simula pa lang iyon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig sa mga comments. At ang presidential suite na ito ay may hindi ka panipaniwalang wraparound balcony na tanaw ang private beach. Dad, literal mong makikita ang mga dolphin mula sa bintana ng kwarto. Ibinaba ko ang kape ko at sumandal sa aking upuang balat. Pinapanood ang sinag ng sikat ng araw sa hapon na pumasok sa mga bintana ng opisina ko. Ang boses ni Angelica, na tinatawag kong Angel, ay umaapaw sa kagalakan sa speaker ng telepono. Ngunit may kakaiba akong naramdaman. Ang ganda pakinggan yan, sweetheart. Anong resort ang pinili mo? Ang Oceanfront Grand sa Cayargo. Talagang perpekto, Dad. Mayroon silang helicopter tour na magdadala sa iyo sa itaas ng mga coral reefs. At bukas ng gabi, kakain kami sa kanilang 5-star restaurant. Ang chef ay nagsanay pa sa Paris. Tumapik ang panulat ko sa mahogany desk. Maganda ang Cayargo. Naalala kong binanggit mong gusto mong pumunta diyan. Huminto ako, hinayaan ang katahimikan na tumagal. Magkano ang inaabot ng lahat ng ito kayo ni Mike? Isang bahagyang pag-aalangan. Oh, alam mo na, nag-iipon kami. Nakakuha si Mike ng bonus sa kanyang trabaho sa sales at nagtatabi ako ng pera mula sa part-time na trabaho ko sa boutique. Umayos ako ng upo. Ang trabaho ni Mike sa sales ay 3 oras sa isang linggo sa isang car lot at ang trabaho ni Angel sa boutique ay halos hindi sumasaklaw sa pambili niya ng kape. Kahanga-hanga na kayong dalawa ay naging responsable sa inyong pananalapi. Oo, gusto talaga naming gumawa ng isang bagay na espesyal para sa anniversary namin. Ang anniversary ninyo ay sa Oktubre pa, Angel. Isa pang paghinto, mas matagal ngayon. Ibig kong sabihin ay ang dating anniversary namin mula nung una kaming nagkita. Tiningnan ko ang calendar ko. Alam ko na ang makikita ko. Nangyari iyon noong Pebrero. Dad, ang weird mo na. Hindi ba ako pwedeng maging excited lang sa bakasyon ko nang hindi ako iniimbestigahan? Ang depensang boses niya ay tumama sa akin na parang malamig na alon. Ito ang anak ko, ang baby girl ko, na dating nakayakap sa kandungan ko at humihiling na basahan ko siya ng mga kwento bago matulog. Ngunit ang babae sa telepono ay ibang-iba. Siyempre, sweetheart, nagulat lang ako sa dami ng naipon mo. Isang presidential suite sa Oceanfront Grand, helicopter tours, 5-star dining. Siguradong aabot iyan ng halos 1 milyong piso para sa isang linggo. Hindi ganun kalaki, Dad. Diyos ko, ginagawa mo itong parang sinasayang namin ang lahat ng naipon namin. Hindi ako nagku-question, Angel. Ipinagmamalaki kong nagiging responsable ka sa pananalapi. Look, kailangan ko nang mag-impake. Aalis na kami papuntang airport sa 1 oras. Magpakasaya kayo, sweetheart.
Magpadala ka ng mga litrato. Nawala ang linya at tinitigan ko ang telepono ko. 29 taon ng pagiging ama. At natutunan kong basahin ang mga mood ng anak ko tulad ng mga weather patterns. Ang kinakabahan niyang tawa nang banggitin niya ang bonus ni Mike, ang pagkadulas niya sa paliwanag tungkol sa anniversary, ang mabilis na pagpapalit ng paksa tuwing pinipilit ko tungkol sa pera. Ibinaba ko ang telepono at binuksan ang laptop ko. Sandali kong ipinatong ang mga daliri ko sa keyboard bago ko itype ang website ng bangko ko. Lumabas ang login screen at ipinasok ko ang credentials ko nang may lumalaking katiyakan sa kung ano ang makikita ko. Haba ng hapon, nakaupo ako roon at tinitingnan ang screen. 50,000, ang eksaktong halaga na binanggit ko. Halos alam ko na simula pa lang. Nagnanakaw sa akin ang little girl ko. Pagkalipas ng 3 araw, nakaupo ako sa opisina ko na may isang tasa ng kape na lumalamig sa tabi ko. Mas malambot na ngayon ang sikat ng umaga at halos 1 oras ko nang tinitingnan ang mga bank statements. Ang nagsimula bilang karaniwang financial review ay naging iba. Narito iyon, naka-highlight sa dilaw. American Airlines, 136,000. Ang petsa ay tumugma ng perpekto sa anunsyo ng pag-alis ni Angel. Sa ibaba nito, Oceanfront Grand Resort, 680,000. Enterprise Rent-A-Car, 48,000. Blue Water Helicopter Tours, 65,000. Paradise Dining Experience, 41,000. Kinuha ko ang calculator ko. Bagaman alam ko na ang kabuuan, 969,000. Malapit na sa P1 million na estimate ko kaya't humigpit ang dibdib ko. Ang bawat charge ay lumabas sa American Express statement ko, ang card na ibinigay ko kay Angel para sa mga emergency 3 taon na ang nakalipas, ang card na ipinangako niyang gagamitin ng responsable, ang card na hindi ko na sinuri ang mga statement dahil nagtiwala ako sa kanya. Nag-vibrate ang telepono ko na may text mula kay Angel. Having the most amazing time. The suite is incredible. Nag-screenshot ako ng mensahe. Pagkatapos ay binuksan ko ang contacts ko at denial ang numero niya. Tumunog ito ng 4 na beses bago siya sumagot. Hey Dad, what's up? Hi sweetheart, kumusta ang Florida? Oh my God, paradise. Kakatapos lang namin sa helicopter tour at mamayang gabi, pupunta kami sa restaurant na sinabi ko sa iyo. Kinukuhanan ni Mike ng litrato ang lahat. Ang ganda niyan. Masaya akong nag-e-enjoy kayong dalawa. Nag-click ako sa susunod na bank statement. Napansin ang mga karagdagang charge na hindi ko napansin. Angel, kailangan kong magtanong sa iyo. Sure. Ano yon? Ginagamit mo ba ang credit card ko para sa biyaheng ito? Ang katahimikan ay tumagal ng eksaktong 4 na segundo. Binilang ko ang mga yon. Ano? Hindi, Dad. Siyempre hindi. Sinabi ko sa iyo na nag-ipon kami para dito. Sigurado ka ba? Dahil tinitingnan ko ang American Express statement ko at may mga charge mula sa hotel mo, mga flights mo, pati na ang helicopter tour na binanggit mo lang. Imposible iyan. Baka may nagnakaw ng impormasyon ng card mo. Dapat tawagan mo agad ang bangko. Ang boses niya ay may parehong rehearsed quality na narinig ko mula sa mga business partners na sumusubok na takpan ang mga pagkakamali. Maayos, nag-aalala at ganap na gawa-gawa. Sigurado akong iyon ang nangyari, sabi ko. Pinapanatiling neutral ang tono ko. Tatawagan ko sila ngayon mismo. Salamat sa pagpapaalam sa akin na hindi ikaw iyon. Siyempre, Dad, hindi ko gagawin iyon. Alam mo, magtatanong ako kung kailangan ko ng tulong. Alam ko, sweetheart. Enjoy ang natitirang biyahe mo. Thanks, Dad. Love you. Love you too. Binaba ko at tinitigan ang telepono. Nagsinungaling siya sa harap ko nang walang pag-aalangan, hindi lang umiwas o nagdahilan. Gumawa siya ng isang detalyadong kwento tungkol sa pagnanakaw ng credit card at nagpahayag ng tila totoong pag-aalala para sa aking seguridad sa pananalapi. Sumandal ako sa upuan ko at ipinikit ang mga mata ko. Ang little girl na dating umamin sa pagbasag ng mga vase, bago ko pa napansin na nasira ang mga ito ay gumawa lang ng pagnanakaw at nagsinungaling tungkol dito na may kasanayang pang-professional. Kailan ako naging ganoon kadaling dayain sa mata ng sarili kong anak? Nang gabing iyon, natagpuan ko ang sarili ko sa study ko
napapalibutan ng mga photo albums na hindi ko nabuksan sa loob ng maraming taon. Ang burgundy leather covers ay pamilyar sa ilalim ng mga daliri ko habang binabalik-balikan ko ang mga dekada ng alaala ng pamilya. Narito si Angel noong 5 taong gulang, nakangiti sa tabi ng una niyang bisikleta, isang pink princess model na nagkakahalaga sa akin ng 2 linggong sweldo noon. Nakita niya ito sa bintana ng tindahan at idineklara itong pinakamagandang bagay sa mundo. Nag-overtime ako ng 1 buwan para maibili iyon. Binaliktad ko ang pahina. Si Angel, noong 16, nag-post sa tabi ng una niyang kotse, hindi ang maaasahang Honda na iminungkahi ko, ngunit ang BMW convertible na ipinilit niya. Everyone at school has nice cars, Dad. I'll be so embarrassed. Ang kotse ay nagkakahalaga ng 1.8 milyon. Natotal niya ito pagkalipas ng 6 na buwan. Isa pang pahina. College graduation ni Angel. Ang ngiti niya ay nagniningning sa cap at gown. 4 na taon sa Emory University, full tuition, room and board, P8.5 milyong piso. Nagpalit siya ng major ng 3 beses at nagtapos ng degree sa art history na hindi naman niya ginamit. Isinara ko ang album at kinuha ang isa pa. Mas maliit ito, hindi gaanong organisado. Mga larawan ni Mark, ang isa ko pang anak, bagaman hindi mo iyon malalaman mula sa kung paano siya pinalaki. Narito siya sa high school graduation niya, nagtatrabaho ng part-time sa isang grocery store para mag-ipon ng pera para sa community college. Ang kotse niya ay isang 15 taong gulang na Honda Civic na binili niya gamit ang sarili niyang pera at siya mismo ang nagmementina. Ang pagkakaiba ay matindi. Humingi ng tulong sa akin si Mark ng eksaktong 3 beses sa kanyang buhay bilang matanda. Minsan para sa isang maliit na utang ng kailangan ng kotse niya ng pag-aayos, perang binayaran niya sa loob ng 2 buwan. Minsan para sa tulong sa security deposit sa una niyang apartment. Muli, binayaran agad. Ang pangatlong beses ay noong nakaraang taon nang tanungin niya kung makakatulong ako sa mga gastusin sa kasal niya. Hindi humingi, hindi inasahan, nagtanong. At nang mag-alok ako na bayaran ang buong kasal, iginiit niyang siya ang sasagot sa kalahati. Binuksan ko ang laptop ko at tiningnan ang mga financial records na pinagsama-sama ko. Ang mga numero ay nakakagulat. College education ni Angel, 8.5 milyon. Mga kotse, 3.9 milyon sa loob ng mga taon. Apartment deposits at rent assistance, 1.8 milyon. Mga bayad sa credit card na ginawa ko para sa kanya, 1.5 milyon. Ang trust fund na itinatag ko para sa kanyang ika-25 mo kaarawan, 2.5 milyon na ginugol niya sa loob ng 18 buwan. Kabuuan, P18.2 milyon. Hindi kasama ang hindi mabilang na mas maliliit na halaga, mga hapunan, shopping trips, spa days, mga bakasyon na binayaran ko ng walang tanong. Kabuuan ni Mark, 450,000. Bawat sentimo ay binayaran ng may interes. Sumandal ako mula sa desk ko at lumakad patungo sa bintana. Tahimik ang neighborhood. Ang mga ilaw sa kalye ay nagbibigay ng mahabang anino sa mga manicured lawns. Ang bahay na ito, ang buhay na ito na binuo ko. Dapat sana ay para sa kanila ang lahat, para sa mga anak ko, upang bigyan sila ng mga pagkakataong hindi ko kailanman nagkaroon. Sa halip, lumikha ako ng isang halimaw. Ang mga photo albums ay nakabukas pa rin sa desk ko, nagpapakita ng 2 landas na naghihiwalay mula sa parehong simula. Isang anak ang natuto ng halaga ng pagsisikap at pag-asa sa sarili. Ang isa ay natuto na ang tatay ay palaging nandoon upang linisin ang gulo. Isinara ko ang mga album at inayos ang mga ito sa shelf. Bukas, babalik si Angel mula sa kanyang ninakaw na bakasyon. Inaasahan na magpapatuloy ang lahat tulad ng dati. Malamang na nagsimula na siyang magplano ng susunod niyang hiling sa pananalapi, ngunit may nagbago sa loob ko nitong mga nakaraang araw. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit ito ay nagiging isang bagay na mas matigas, mas may layunin. Kailangang matuto ang anak ko na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, na ang pagnanakaw mula sa pamilya, mula sa sinuman, ay hindi katanggap-tanggap at ako ang magtuturo sa kanya.
Kinagabihan umupo ako sa living room ko na nakabukas ang laptop at ang telepono ay abot kamay. Ang Instagram story ni Angel ay nagpakita sa kanya sa airport, nagniningning sa ilaw ng departure lounge. Finally airborne Florida, here we come. Blessed life, their presidential suite. Living my best life. Nirefresh ko ang pahina bawat ilang minuto, sinusubaybayan ang kanyang mga post. Ang loob ng eroplano. Si Mike na gumagawa ng mga nakakatawang mukha sa mga upuan sa first class. Isang champagne toast sa best anniversary ever na may isang hashtag na nagpahigpit sa pangako. Daddy's Girl. Bandang 11:47 p.m., nag-update ang story niya na may malabong larawan ng mga ilaw sa ibaba. Somewhere over the Atlantic. Can't wait to see our suite. Naghintay ako ng isa pang 30 minuto pagkatapos ay binuksan ko ang contacts ng telepono ko at dinayal ang Oceanfront Grand Resort. Oceanfront Grand. This is Marcus speaking. How may I help you? Magandang gabi, Marcus. Kailangan kong kanselahin ang isang reservation. Presidential suite na check-in bukas sa pangalan ni Angelica Reyes. Masaya akong tulungan ka diyan, sir. Maaari ko bang makuha ang confirmation number? Binasa ko ito mula sa bank statement ko. Ang reservation ay ginawa gamit ang credit card ko nang walang pahintulot ko. Kinakansela ko ito kaagad. Naiintindihan ko, sir. Nakikita ko ang reservation dito. Sa kasamaang palad, ang presidential suite ay may mahigpit na 72-hour cancellation policy. Ang buong halaga ay non-refundable sa puntong ito. Ayos lang. Mangyaring ipagpatuloy ang pagkansela. Tiyak, sir. Ang reservation ay nakansela na. Ang cardholder ay dapat makatanggap ng confirmation email sa loob ng susunod na ilang minuto. Pagkatapos, tinawagan ko ang Enterprise Rent-A-Car. Parehong kwento, parehong profesional na kagandahang asal. Ang luxury convertible na ni-reserve ni Angel ay hindi na magagamit. Oo, magkakaroon ng cancellation fee. Oo, naiintindihan ko at inaprubahan. Blue Water Helicopter Tours ang susunod. I'm sorry, sir. But we can issue a partial refund since you're canceling within 24 hours of the scheduled tour. You'll receive about 40% back. Katanggap-tanggap iyan. Mangyaring ipagpatuloy. Ang bawat tawag ay pareho. Magalang na paliwanag, propesyonal na pag-unawa, sistematikong pagkasira ng mga detalyadong plano sa bakasyon ng anak ko. Ang Paradise Dining Experience. Ang Private Beach Cabana Rental. Ang deep sea fishing charter, isa-isa, naglaho sila sa existence. Nag-vibrate ang telepono ko na may mga confirmation emails. Cancelled. 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 Ang huling hakbang ang pinakamasarap. Nag-log in ako sa American Express account ko at nag-navigate ito sa authorized user section. Angelica Reyes, remove user. Nagtanong ang system kung sigurado ako. Nag-click ako ng confirm nang may higit na kasiyahan kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Bandang 2:30 a.m., tapos na. Bawat luxury service, bawat upgrade, bawat kaligayahan ay sistematikong kinansela. Lalapag si Angel sa Miami bukas ng umaga upang matagpuan ang sarili niya na walang matutuluyan, walang sasakyan, at walang paraan upang magbayad para sa mga alternatibo. Nagbuhos ako ng isang baso ng whiskey at umupo sa upuan ko. Tahimik na ngayon ang telepono ko. Ngunit alam kong magbabago iyon sa lalong madaling panahon. Natulog ako ng gabing iyon ng may kapayapaan na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, ngunit kapag dumating ito ay masinsin. Nagsimulang mag-buzz ang telepono ko bandang 6:23 a.m. Ang caller ID ay nagpakita ng numero ni Angel. Hinayaan ko itong tumunog. Simula pa lang iyon. Nagising ako ng natural bandang 7:30, nag-uunat sa sikat ng umaga na sumasala sa mga kurtina ng kwarto ko. Ang tulog ay malalim at walang panaginip. Ang uri ng pahinga na nagmumula sa isang malinaw na budhi at isang trabahong natapos ng maayos. Nakalagay ang telepono ko sa nightstand, madilim at payapa ang screen nito. Nagpunta ako sa kusina, sinimulan ang coffee maker, at binuksan ang mga blinds upang ipasok ang buong ganda ng umaga. Ang mga ibon ay nagtiwitiw sa puno ng oak sa labas ng bintana ko. Ang pahayagan ay nakatiklop sa front step ko.
Nang bumalik ako na may dalang pahayagan, napansin kong nagliliwanag ang screen ng telepono ko na may mga notification. 15 missed calls, lahat mula kay Angel. Ang una ay dumating bandang 6:23 a.m., ang pinakahuli bandang 7:41 a.m., ilang minuto lang ang nakalipas. Nagbuhos ako ng kape ko at dahan-dahang humigop bago kinuha ang telepono. Agad itong tumunog sa kamay ko. Good morning, sweetheart. Ang aga mo ah. Dad. Ang boses niya ay maingat, nag-iimbestiga. Nagkaroon ka ba ng problema sa credit card mo kahapon? Problema? Hindi. Bakit mo na itanong? Sinubukan ko. Ibig kong sabihin, nang mag-check-in kami sa hotel, parang may ilang uri ng issue sa reservation system. May sinabi ang front desk tungkol sa mga problema sa pagbabayad. Naglakad ako sa bintana ng kusina ko at tumingin sa hardin ng kapitbahay ko. Kakaiba iyon. Ang card ko ay gumagana ng maayos. Hayaan mong tingnan ko ngayon mismo. Nagkunwari akong naghahanap ng wallet ko, bagaman alam ko na kung ano ang makikita ko. Nope. Mukhang normal ang lahat. Baka dapat kong subukan upang siguraduhin. Teka lang. Dad, hindi mo kailangan. Hindi. Nakakabahala ito. Kung may fraud sa account ko, kailangan kong malaman agad. Nagmaneho ako sa ATM 2 block ang layo, dahan-dahan. Nang bumalik ako pagkalipas ng 15 na minuto, tinawagan ko siya ulit. Ayos ang lahat sa dulo ko, sweetheart. Ang card ay gumagana ng perpekto, baka computer glitch lang iyon sa hotel ninyo. Katahimikan. Pagkatapos, oo, siguro. Tinapos ko ang kape ko at nagprito ng mga itlog, humuhuni ng mahina sa sarili ko. Tumunog ulit ang telepono bandang 9:15. Sa pagkakataong ito, iba ang boses niya. Mas mataas at nananakit. Dad, may mali talaga. Sabi ng hotel kinansela daw ang reservation namin kagabi. Sabi nila, may tumawag at kinansela ang lahat. Napakalaki namang problema niyan. Sinabi ba nila kung sino ang tumawag? Sabi nila, ang card holder. Pero imposible iyon dahil kami mismo ang nagbayad para sa lahat, di ba? Ibinaba ko ang tinidor ko at sumandal sa upuan ko. Siyempre, naalala ko, Angel. Sinabi mo sa akin na nag-ipon kayo ni Mike para sa biyaheng ito. Ginawa namin. Kaya bakit iisipin ng hotel na ang card holder ang nagkansela? Hindi makatuwiran. Wala akong ideya, sweetheart. Saan kayo tumutuloy ngayon? Sa isang kakilakilabot na motel sa tabi ng highway. Dad, nakakadiri ang lugar na ito. Halos hindi gumagana ang air conditioning at may mga mancha sa carpet na ayaw ko nang isipin pa. I'm so sorry na nangyari ito sa inyong dalawa. Kinansela rin ang rental car, at ang helicopter tour, at ang dinner reservations namin. Nawala lang ang lahat. Gumawa ako ng mga simpatikong ingay habang sa loob-loob ko ay humahanga sa kahusayan ng ginawa ko kagabi. Dad, ang boses niya ay bumaba sa isang bulong. Hindi mo ginawa, hindi mo gagawin. Ang hindi gagawin, Angel? Wala, wag mo nang pansinin. Ngunit naririnig ko sa boses niya, ang mga unang binhi ng pagdududa ay nagsisimulang tumubo. Nagsisimula na siyang pagdudugtungin ang mga piraso. Actually, Dad, kailangan kong magtanong sa iyo ng direkta. Siyempre, sweetheart, magtanong ka ng kahit ano. Kinansela mo ba ang mga reservation namin? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin tulad ng isang espada na naghihintay na bumagsak. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa ko ng kape, isinasaalang-alang ang sagot ko. Lumipas na ang oras para sa mga laro. Oo, ginawa ko. Ang katahimikan ay tumagal ng eksaktong 7 segundo. Binilang ko ang mga iyon. Ano? Anong ibig mong sabihin? Oo, ibig kong sabihin, oo, Angel, kinansela ko ang bawat reservation, bawat tour, bawat service na binook mo gamit ang ninakaw mong credit card. Ninakaw? Dad, wala akong ninakaw. Nanghiram lang ako. 150,000. Ang boses ko ay nanatiling perpektong level. American Airlines, April 15th. Oceanfront Grand Resort, April 15th. Enterprise Rent-A-Car, April 16th. Dapat ko bang ipagpatuloy? Dad, hindi mo naiintindihan. Pansamantala lang yon. Babayaran ko sana sa iyo. Gamit ang anong pera, Angel? Ang part-time boutique job mo
na nagbabayad ng 400 kada oras? Ang 3 oras sa isang linggo na posisyon ni Mike sa car lot? May ipon kami. Wala. May pera ka kung nakinuha mo nang hindi nagtatanong. Iyon ay tinatawag na pagnanakaw. Ang paghinga niya ay naging magaspang. Fine. Kaya ginamit ko ang card mo. Kaya ikaw ang tatay ko. Hindi naman ako ibang tao. Ang pagiging anak ko ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang magnakaw mula sa akin. Hindi ako nagnanakaw. Diyos ko, napakadramatic mo. Pera ng pamilya pa rin yon, di ba? Ibig kong sabihin, ang iyo ay magiging akin rin naman balang araw. Kaya ang malaking problema kung kukuha ako ng ilan ngayon? Ang kaswal na entitlement sa boses niya ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Balang araw, Angel, wala kang karapatan sa kahit anong kinita ako. Halika na, Dad. Huwag kang ganyan. Palagi mo akong tinutulungan dati. Mas malaki lang ito. Gaano kalaki, Angel? Anong ibig mong sabihin? Hindi ito ang unang pagkakataon, di ba? Ang katahimikan ang nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Angel, gaano kalaki? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Subukan mo ulit. Dad, tinatakot mo ako. Bakit ka nagiging ganito? Dahil ang anak ko ay isang magnanakaw at ngayon ko lang napagtanto kung gaano na ito kalala. Huwag mo akong tawaging ganyan. Kung gayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Gaano ka nakatagal gumagamit ng card ko nang walang pahintulot? Hindi. Ibig kong sabihin, maliit na bagay lang minsan, mga hapunan sa labas o kapag kailangan ko ng gasolina o... Gaano katagal, Angel? Siguro ilang buwan. Pero Dad, hindi naman malaki. Kapag kailangan ko lang ng tulong at alam kong sasabihin mo rin ang oo kung nagtanong ako, ilang buwan. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko sa galit. Kaya, sa halip na humingi ng tulong sa tatay mo tulad ng isang normal na tao, nagpasya kang magnakaw mula sa akin sa loob ng ilang buwan. Babayaran ko ang lahat. Gamit ang anong pera, maghahanap ako ng mas magandang trabaho. Magwo-work overtime ako. Magwo-work overtime ka. Hindi mo na nga kayang panindigan ang part-time job mo ngayon. Hindi iyon patas. Patas? Gusto mong pag-usapan ng patas? Ang boses ko ay tumataas na ngayon at wala akong pakialam. Ang patas ay ang humingi ka ng tulong. Ang patas ay ang igalang mo ang lalaking nagpalaki sa iyo, nagpakain sa iyo, nagdamit sa iyo, at nagbayad para sa buong buhay mo sa loob ng 29 taon. Ang sama-sama mo. Ako ay tapat at malinaw na hindi mo iyan nakasanayan na marinig. Nawala ang linya. Tinitigan ko ang telepono ko sandali, pagkatapos ay naglakad ng diretso sa computer ko. Kung nagnanakaw siya sa loob ng ilang buwan, kailangan kong malaman kung gaano eksakto kalaki ang pinsala na pinag-uusapan namin. Binuksan ko ang American Express account ko at nagsimulang mag-scroll pabalik sa mga statement. Pebrero, Enero, Disyembre. Naroon, Le Bernardin in New York, P19,000. Naalala kong tinanong ko siya tungkol sa weekend niya sa syudad. Sinabi niya na ang kaibigan niya ang nagbayad para sa hapunan. Nobyembre, Nordstrom, 49,000. Ang shopping trip para sa damit sa job interview na sinabi niyang galing sa ipon niya. Oktubre, Four Seasons Atlanta, 24,000. Ang Girls Night Spa weekend na sinabi niyang great deal. Setyembre, Louis Vuitton, 65,000. Ang purse na sinabi niyang regalo mula kay Mike. Ang mga numero ay patuloy na tumataas habang bumabalik ako. Mga restaurant, shopping, hotel, jewelry stores, beauty treatments, lahat ay charged sa card ko. Lahat ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng detalyadong kasinungalingan. Kinuha ko ang calculator ko at nagsimulang magdagdag. Ang bakasyon ay simula pa lang. Kabuuang unauthorized charges sa loob ng 6 na buwan. 1,490,000. Halos 1.5 milyon na ninakaw ng paunti-unti. Habang tinitingnan niya ako sa mata at nagsinungaling, sumandal ako sa upuan ko, nakatingin sa screen. Ang anak ko ay hindi lang nagtaksil sa tiwala ko. Sistematikong ninakawan niya ako sa loob ng kalahating taon habang nagkukunwari na nagpapasalamat sa suporta ko.
Ang telepono sa kamay ko ay parang mas mabigat kaysa sa dapat. Kailangan ko ng hangin, espasyo, isang bagay maliban sa mga bank statements at calculators, at ang lumalaking pagkaunawa na pinalaki ko ang isang kriminal. Lumipat ako sa living room at bumagsak sa leather recliner ko, ang parehong upuan kung saan ko binasahan si Angel ng mga kwento bago matulog 20 taon na ang nakalipas. Nakalagay ang telepono ko sa tabi ko at halos hindi iniisip. Binuksan ko ang Instagram. Ang app ay nag-load sa isang notification. Angelica Reyes posted to their story. Nangingibabaw ang kuryosidad, tinapik ko ang notification. Ang screen ay napuno ng shaky video footage ng mukhang isang highway motel. Ang boses ni Angel ay nag-narrate sa ibabaw ng mga larawan ng nagbabalat na wallpaper at isang kumikislap na ilaw sa banyo. Kaya, ito ang lugar kung saan ako pinilit ng tatay ko na tumira sa dapat sana ay dream vacation ko. Ang kamera ay dumaan sa mga mantsa ng tubig sa kisame. Thanks to his controlling, manipulative behavior, this is my reality now. Pinanood ko ng may lumalaking takot habang ipinagpatuloy niya ang tour. Ang threadbare carpet, ang sirang air conditioning unit, ang tanawin ng isang parking lot na puno ng mga semi-trucks. Nagtapos ang video, ngunit mas maraming story bubbles ang lumabas. Tinapik ko ang susunod. Isang larawan ng mukha niya. Ang mga mata ay pula mula sa pag-iyak. Ang caption ay nagbasa, "When your own father sabotages your happiness because he can't stand to see you succeed." Toxic parents, financial abuse. Halos nalaglag ko ang telepono. Isa pang story. Isang mahabang text post sa ibabaw ng isang itim na background. Growing up with a father who uses money to control every aspect of your life, who promises love but delivers conditions, who can't bear to see his children independent or happy. Trauma talk, generational trauma, narcissistic parents. Ang mga comments ay bumubuhos na. Girl, cut him off completely. You deserve so much better than this. Toxic parents never change. Go no contact. Sue him for emotional damages. Patuloy akong nag-scroll, pinapanood ang anak ko na sistematikong sinisira ang reputasyon ko sa real time. Story pagkatapos ng story. Bawat isa ay nagpinta sa akin bilang isang abusado, controlling monster na sumira sa buhay niya dahil sa galit. Ang huling story ay isang direktang video message sa camera. To everyone asking what happened, my father has always been like this. Growing up, he would promise things and then take them away if I didn't behave exactly how he wanted. Nothing was ever unconditional with him. And now as an adult, he's still trying to control me by canceling my vacation that I worked so hard to afford. Nagtrabaho siya ng so hard para makabili gamit ang ninakaw kong pera. He can't stand that I'm independent now, that I don't need him anymore. So, he decided to punish me by calling my hotel and pretending there were problems with payment. He sabotaged everything out of pure malice. Independent. Ang babae na nagnakaw ng halos 1.5 milyong piso mula sa akin ay tinatawag ang sarili niyang independent. I'm sharing this because I know other people have parents like this, and I want you to know you're not alone. Sometimes the people who are supposed to love us unconditionally are the ones who hurt us the most. Natapos ang video na pinupunasan niya ang luha at tumitingin ng direkta sa kamera na may nasaktan, matapang na mga mata. Isinara ko ang app at ibinaba ang telepono ng may nanginginig na mga kamay. Sa loob ng 3 oras nagnakaw sa akin ang anak ko, nagsinungaling sa akin, pampublikong hinamak ako, at pininturahan ang sarili niya bilang isang victim ng pang-aabuso ko. Ginawa niya ang isang simpleng kaso ng pagnanakaw at mga kahihinatnan sa isang social media campaign na idinisenyo upang sirain ang reputasyon ko at umani ng simpatya para sa sarili niya. Ang mga comments ay dumarating pa rin, daan-daan na ngayon, mula sa mga estranghero na walang alam tungkol sa sitwasyon maliban sa bersyon ni Angel ng mga pangyayari. Mga estranghero na ngayon ay kumbinsido na ako ay isang halimaw. Tumingin ako sa paligid ng living room ko sa mga larawan ng pamilya na nakakalat sa mantelpiece. Si Angel sa high school graduation niya. Si Angel sa college graduation niya. Mga birthday parties ni Angel, mga umaga ng Pasko, mga bakasyon ng pamilya.
Lahat ay binayaran ng lalaking tinatawag niya ngayong abusive sa internet. Ang parehong lalaki nakakatuklas lang na ninanakawan siya sa loob ng 6 na buwan. Kung gusto ni Angel na ilarawan ako bilang villain, matututunan niya kung ano talaga ang hitsura niyan. Kinuha ko ang telepono ko at dinayal ang opisina ng abogado ko. Hizon and Associates. This is Rebecca. Rebecca, ako ito, si Ricardo Reyes. Kailangan kong mag-schedule ng emergency appointment kay Attorney Jim sa unang bagay bukas ng umaga. Siyempre, Mr. Reyes, maaari ko bang itanong kung tungkol saan ito? Tumingin ako sa larawan sa mantelpiece ko, Sweet 16 party ni Angel, kung saan niyakap niya ako at bumulong na ako ang pinakamahusay na tatay sa mundo. Trust fund modifications, sabi ko, at mga pagbabago sa will. Kinaumagahan, nakaupo ako sa opisina ni Atigaran Jaime Hizon ng eksaktong 9 a.m. suot ang pinakamahusay kong business suit at may dalang leather portfolio na puno ng mga nakaprint na bank statements. Si Jim ay naging abogado ko sa loob ng 15 taon, humahawak ng lahat mula sa mga business contracts hanggang sa diborsyo ko. Isa siya sa iilan na pinagkakatiwalaan ko ng lubusan. Raymond, tumayo siya at nakipagkamay sa akin. Seryoso ang ekspresyon niya. Sabi ni Rebecca, urgent ito. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Binuksan ko ang portfolio ko at inilagay ang mga bank statements sa kanyang mahogany desk. Kailangan kong baguhin ang isang trust fund at gumawa ng mga pagbabago sa will ko. Umupo si Jim sa upuan niya. Ang kanyang mga daliri ay nakatukod. Sige, aling trust ang pinag-uusapan natin? Ang itinatag ko para sa ika-30 kaarawan ni Angel, pati 10 milyong piso na kasalukuyang nakatakdang mapunta sa kanya sa susunod na taon. Naalala ko ang trust na iyon. Anong uri ng mga pagbabago ang isinasaalang-alang mo? Ibinato ko ang mga bank statements sa desk. Gusto ko siyang tanggalin bilang beneficiary ng buo. Ang pera ay dapat mapunta kay Mark sa halip. Kinuha ni Jim ang mga papel at mabilis na tiningnan ang mga ito. Ang kilay niya ay tumataas habang tinitingnan niya ang mga naka-highlight na charge. Lahat ng ito ay unauthorized. Bawat isa. 6 na buwan ng sistematikong pagnanakaw na humantong sa isang 1.2 milyon na bakasyon na kinuha niya ng walang kaalaman o pahintulot ko. Napag-usapan mo na ba ito sa kanya? Kahapon inamin niya, binigyang katwiran ito sa pagsasabing pera iyon ng pamilya pa rin at pagkatapos ay ginugol ang gabi sa pagsira sa reputasyon ko sa social media. Kinuha ko ang telepono ko at ipinakita sa kanya ang mga screenshot ng Instagram stories ni Angel. Ipinipinta niya ako bilang isang abusive parent dahil sa pagiging matapang ko na kanselahin ang bakasyon na binili niya gamit ang ninakaw kong pera. Binasa ni Jim ang mga post. Ang ekspresyon niya ay nagiging mas grim sa bawat screenshot. Medyo malawak ito. Talagang committed siya sa narrative na ito. Sapat na committed kaya't nagpasya akong kailangan niyang matuto tungkol sa tunay na mga kahihinatnan. Gusto ko siyang ganap na tanggalin sa will ko rin. Ibinaba ni Jim ang telepono at sumandal. Raymond, kailangan kong magtanong. Sigurado ka ba tungkol dito? Ito ay mga permanenteng pagbabago na pinag-uusapan natin. Ang mga relasyon sa pamilya ay maaaring gumaling, ngunit ang mga legal na dokumento ay mas mahirap bawiin. Ninakaw niya ang halos 1.5 milyong piso mula sa akin, Jim. Pagkatapos nagsinungaling siya tungkol dito. Pagkatapos ay pampubliko akong inakusahan ng pang-aabuso para sa pagpigil sa kanya na magnakaw pa. Sa anong punto ako titigil sa pag-e-enable sa kanyang pag-uugali at magsisimulang protektahan ang sarili ko? Naiintindihan ko ang galit mo. Hindi ito galit, ito ay hustisya. Kinuha ko ang isa pang dokumento mula sa portfolio ko. Pinagsama-sama ko rin ang isang listahan ng mga nakaraang utang at regalo sa loob ng nakaraang 5 taon. P18 milyong piso, Jim. Hindi kasama ang kanyang edukasyon. Sumipol si Jim ng mahina. Malaking halaga iyan. Hindi niya kailanman binayaran ang 1 sentimo. Hindi man lang nag-alok. At ngayon natuklasan ko na nagnanakaw siya bukod sa lahat ng pera na malaya kong ibinigay sa kanya. Sumandal ako sa upuan ko. Ginawa niyang malinaw na nakikita niya ako bilang isang ATM, kaya tinatanggal ko ang kanyang access sa ATM na iyon ng permanente. Tahimik si Jim sa loob ng mahabang sandali,
pinag-aaralan ang mga dokumento. Paano ang mga pagtatangka sa family mediation, family therapy? Hindi ka maaaring mamagitan sa isang tao na nakakaramdam ng karapatan na magnakaw mula sa iyo at tiyak na hindi mo sila mapagkakatiwalaan ng 10 milyong mana. Ano ang tingin ng anak mo tungkol sa lahat ng ito? Hindi pa alam ni Mark. Plano kong tawagan siya ngayong hapon. Umayos ako sa upuan ko. Hindi kailanman humingi ng anuman si Mark sa akin na hindi niya desperadong kailangan at palagi niya akong binayaran ng may interes. Siya ang nararapat na makinabang mula sa pagsisikap ko, hindi ang anak na sistematikong nagnanakaw sa akin. Tumango si Jim ng dahan-dahan. Sige, kung sigurado ka na ito ang gusto mo, maaari kong ihanda ang mga pagbabago. Ang pagbabago sa trust fund ay mangangailangan ng 30-day waiting period at notification sa lahat ng kasalukuyang beneficiaries. Ang mga pagbabago sa will ay maaaring isagawa kaagad. Gaano katagal bago magkabisa ang lahat? 6 na linggo para sa trust modifications na maging legal na umiiral. Ang mga pagbabago sa will ay epektibo sa sandaling pirmahan mo ang mga ito. At bibigyan siya ng notice? Makakatanggap siya ng legal notice ng mga pagbabago sa trust fund. Oo, iyon ay kinakailangan ng batas. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Perpekto. Gusto kong malaman niya kung ano ang halaga ng kanyang mga pagpipilian. Nagsimulang kumuha si Jim ng mga forms mula sa filing cabinet niya. Kailangan mong inisyal ang ilang pagbabago at magbigay ng updated beneficiary information para kay Mark. Handa ka na bang gawin ito ngayon? Handa na ako simula pa kahapon ng umaga. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas ako sa Hizon and Associates na may makapal na folder ng mga legal na dokumento at isang malalim na pakiramdam ng kasiyahan. Ang trust fund ni Angel, ang safety net na nilikha ko upang tulungan siyang simulan ang kanyang buhay bilang matanda, ay itinalaga na ngayon kay Mark na talagang kumita nito sa pamamagitan ng mga tao ng paggalang at responsibilidad. Ang will ko ay wala ng pangalan niya kahit saan. Umupo ako sa kotse ko sa parking garage, hawak ang mga dokumento na magbabago sa lahat. Sa loob ng 6 na linggo, makakatanggap si Angel ng isang formal na legal notice na siya ay disinherited. Matututunan niya na ang kanyang mga pagpipilian ay may mga kahihinatnan na lumampas sa isang kinansela na bakasyon. Gusto niyang maging independent. Malapit na niyang makuha ang hiling niya. Kinuha ko ang telepono ko at nag-scroll sa numero ni Mark. Oras na para ipaalam sa kanya na ang kanyang integridad at karakter ay sa wakas ay ginantimpalaan. Ang pulang ilaw ay nagbigay sa akin ng oras upang magdial. Umupo ako sa kotse ko na nakakalat ang mga legal na dokumento sa upuan ng pasahero. Pinapanood ang iba pang mga driver na nagmamadali sa kanilang mga gawain sa Miyerkules ng hapon. Sumagot si Mark sa pangalawang ring. Hey Dad, what's up? Hi anak. May mahalaga akong balita na ibabahagi sa iyo. Nasa lugar ka ba kung saan maaari kang makipag-usap? Sure. Katatapos ko lang mananghalian sa trabaho. Ayos lang ba ang lahat? Huminto ako sa driveway ko at pinatay ang engine. Kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa ilang pagbabago na ginawa ko sa will ko at sa trust fund ni Angel. Katahimikan. Pagkatapos, Dad, ano ang nangyayari? Mark, inililipat ko ang P10 milyong piso na trust fund ni Angel sa iyo at inalis ko siya sa will ko ng buo. Ano? Bakit mo? Dad, ano ang nangyari? Kinuha ko ang mga dokumento at naglakad sa bahay ko. Umupo sa upuan ko sa opisina. Si Angel ay nagnanakaw mula sa akin sa loob ng ilang buwan. Halos 1.5 milyong piso sa unauthorized charges sa credit card ko. Hindi iyon tama. Hindi gagawin ni Angel. Inamin niya, Mark, meron akong lahat ng dokumentasyon dito mismo. Gusto mo bang tingnan ko ang mga charge kasama mo? Oo. Kailangan kong maintindihan ang sinasabi mo. Binasa ko ang listahan ng masinsinan. Ang mga restaurant, ang shopping sprees, ang mga hotel, ang bakasyon, bawat charge na may petsa at halaga nito. Lalo pang tumahimik si Mark sa bawat item. At nang harapin mo siya tungkol dito, sinabi niya na pera iyon ng pamilya pa rin at nanghihiram lang siya.
Pagkatapos ay ginugol niya kahapon ang pagpo-post sa Instagram tungkol sa kung gaano ako ka-abusive, controlling father. Tahimik si Mark sa loob ng mahabang sandali. Dad, kailan ang huling beses na nakausap mo si Angel? Ibig kong sabihin, really nakausap. Bago ang linggong ito, marahil 2 buwan na ang nakalipas, tumawag siya na nagtatanong tungkol sa pagre-refinance ng car loan niya. Oo, hindi rin kami talaga nag-uusap. Hindi mula noong ikasal siya kay Mike. Huminto siya. Malaki ang nagbago sa kanya, Dad. Iba siya dati. Alam kong ganoon, ngunit ang mga tao ay nagiging kung sino ang pinipili nilang maging, Mark. At pinili niyang maging isang tao na nagnanakaw mula sa pamilya at pagkatapos ay naglalaro ng victim kapag may mga kahihinatnan. Itong trust fund na ito. Dad, hindi ako komportable sa pagkuha ng pera na para sana sa kanya. Mark, hindi ka kailanman humingi ng anuman sa akin na hindi mo talagang kailangan. Binayaran mo ang bawat sentimo na inutang ko sa iyo ng may interes. Nagtatrabaho ka ng 60 oras sa isang linggo upang suportahan ang pamilya mo at nakakahanap pa rin ng oras upang tulungan ang iyong mga kapitbahay. Sumandal ako sa upuan ko. Si Angel ay nagtatrabaho ng 15 oras sa isang linggo at naniniwala na may utang ako sa kanya na isang marangyang pamumuhay. Alin sa aking mga anak ang nararapat na magmana ng mga resulta ng aking pagsisikap? Kapag ganyan ang pagkasabi mo, hindi ako nagpaparusa kay Angel dahil sa galit. Ginagantimpalaan kita para sa pagiging lalaki na pinalaki ko sa iyo. May pagkakaiba. Ano ang mangyayari ngayon? Alam na ba niya ang tungkol dito? Makakatanggap siya ng legal notification kapag nakabalik na siya mula sa kanyang ninakaw na bakasyon. Inaasahan kong ang pag-uusap na iyon ay magiging hindi kaaya-aya. Dad, mag-ingat ka. May temper si Mike kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hindi ako takot kay Mike. Alam kong hindi ka. Ngunit baka dapat kang maging handa para sa kanila na mag-react ng masama. Tiningnan ko ang mga dokumento na nakakalat sa desk ko. Legal na patunay na pinili ko ang karakter kaysa sa dugo, integridad kaysa sa obligasyon ng pamilya. Maaari silang mag-react sa anumang paraan na gusto nila, Mark. Ngunit hindi na sila makakagnakaw mula sa akin. At hindi na nila ako maaaring manipulahin upang i-enable ang kanilang pag-uugali. Sigurado ka ba tungkol dito? Talagang sigurado? Hindi pa ako naging mas sigurado sa anumang bagay sa buhay ko. Nag-usap kami ng isa pang 20 minuto tungkol sa mga praktikal na detalye, tungkol sa legal timeline, tungkol sa reaksyon ng sarili niyang pamilya sa hindi inaasahang windfall. Nang ibaba namin ang telepono, nakaupo ako sa opisina ko na napapalibutan ng ebidensya ng pagtataksil ng anak ko at pagiging karapat-dapat ng anak ko. Bukas, ipapadala ko ang mga kopya ng trust modification kay Angel. Sa oras na matanggap niya ang mga ito, wala nang balikan. Ngunit iyon ang punto. Pagkalipas ng 3 araw, nagmaneho ako sa apartment complex ni Angel at isinilid ang isang Manila envelope sa mailbox niya. Ang mga dokumento sa loob ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang pag-uusap na maaari naming magkaroon. Ang legal na wika ay may paraan ng pagputol sa manipulasyon at pagpunta ng diretsyo sa katotohanan. Nagmaneho ako pauwi at naghintay. Ang tawag ay dumating bandang 2:47 p.m. sa sumunod na Martes. Ano ba ito? Ang boses ni Angel ay nanginginig sa galit bago pa ako nakapagsalita ng hello. Mga legal na dokumento. Sa palagay ko nabasa mo na ang mga ito. Hindi mo ito maaaring gawin. Hindi mo lang basta-basta nanakawin ang pera ko. Ang pera mo? Angel, ginugol mo lang ang nakaraang linggo sa bakasyon gamit ang ninakaw kong pera. At ngayon inakusahan mo ako ng pagnanakaw? Ang trust fund na iyon ay akin. Ipinangako mo iyon sa akin. Ipinangako ko iyon sa anak na inakala kong pinalalaki ko. Ang taong iyon ay tila wala na. Dad, kailangan mong ibalik ito. Pakiusap, hindi mo naiintindihan. May mga plano na si Mike para sa perang iyon. Bibili kami ng bahay. Magsisimula ng pamilya. Ang mga plano na ginawa gamit ang ninakaw na pera ay madalas na hindi natutuloy. Tumahimik ang linya maliban sa mahinang usapan sa likuran. Lumalakas ang boses ni Mike. Pupunta kami, Angel said.
Kailangan naming pag-usapan ito ng harapan. Hindi. Hindi natin kailangan. Oo, kailangan natin. Nandyan kami sa loob ng 20 minuto. Nawala ang linya. Umupo ako sa living room ko at naghintay, bagaman hindi ako naghintay ng matagal. 17 minuto pagkatapos yumanig ang front door ko sa agresibong pagkatok. Buksan mo, Raymond! Ang boses ni Mike ay dumaan sa kahoy. Kailangan nating mag-usap. Binuksan ko ang pinto upang makita silang dalawa na nakatayo sa porch ko. Ang mukha ni Angel ay namumutla mula sa pag-iyak. Ang mga kamay ni Mike ay nakakuyom. Baliw ito! Sumingit si Mike sa living room ko. Hindi mo lang basta-basta kukunin ang pera na hindi sa iyo. Mike, bahay ko ito. Wala kang karapatan na basta-basta na lang pumasok dito at magbigay ng mga utos. Ang trust fund na iyon ay kay Angel. Hindi, iyon ay pag-aari ng taong inakala kong si Angel. Lumalabas na nagkamali ako tungkol sa kanyang karakter. Bumagsak si Angel sa couch ko. Ang mga legal na papel ay nakumot sa kanyang mga kamay. Dad, pakiusap. Humihingi ako ng tawad tungkol sa credit card thing. Babayaran kita. Gamit ang anong pera? Maghahanap ako ng mas magandang trabaho. Magwo-work overtime ako. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Ang gusto ko ay isang anak na hindi nagnanakaw mula sa akin at pagkatapos ay nagsisinungaling tungkol dito. Lumapit si Mike. Ang boses niya ay bumaba sa isang banta. Aayusin mo ito, matanda. Tatawagan mo ang abogado mo at babawiin ang anumang ginawa mo. O ano? O malalaman mo kung ano ang mangyayari kapag nakialam ka sa maling tao. Kinuha ko ang telepono ko. Binabantaan mo ba ako sa sarili kong bahay, Mike? Sinasabi ko sa iyo kung paano mangyayari ang mga bagay. Mr. Reyes, ang kapitbahay ko, si Aling Nena, ay lumabas sa still open doorway ko. Ayos lang ba ang lahat? Narinig ko ang sigawan. Ang presensya ng isang saksi ay agad na nagpabago sa silid. Umalis si Mike, ang kanyang agresibong tindig ay lumipat sa isang bagay na mas katanggap-tanggap sa lipunan. Pinunasan ni Angel ang mga mata niya at sinubukang ayusin ang sarili. Ayos lang ang lahat, Aling Nena. Pag-uusap lang ng pamilya na medyo uminit. Tumitig siya sa pagitan ng pulang mukha ni Mike at mukha ni Angel na puno ng luha. Kung sigurado kayong aalis na kami, tumayo si Angel, binigyan ako ng tingin na puno ng purong galit. Diba Mike? Tinitigan ako ni Mike sa loob ng mahabang sandali. Ang panga niya ay gumagana ng tahimik. Hindi pa ito tapos. Oo, tapos na. Pinanatili kong level at kalmado ang boses ko. At kung bantaan mo ulit ako, tatawag ako sa pulis. Malinaw ba yan? Umalis sila ng walang ibang salita. Sinadyang itama ni Mike ang balikat niya sa akin habang dumadaan siya. Pinanood ko sa bintana habang nagtatalo sila sa kotse nila bago umalis. Nagtagal si Aling Nena sa doorway ko. Raymond, sigurado ka bang ayos ka lang? Mukhang galit na galit ang binata na yon. Problema sa pamilya, Aling Nena. Walang hindi ko kayang hawakan. Kung kailangan mo ng kahit ano. Salamat. Pinahahalagahan ko ang pag-aalala. Umalis siya at isinara ko ang pinto. Nilagyan ng deadbolt sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Binalaan ako ni Mike sa sarili kong bahay sa harap ng isang saksi. Hiniling ni Angel na baligtarin ko ang mga legal na desisyon na ginawa ng mga abogado at sinusuportahan ng mga buwan ng ebidensya. Pareho silang kumilos na parang ang pagnanakaw ng 1.5 milyong piso ay isang maliit na pagkalito na maaaring ayusin sa pamamagitan ng paghingi ng tawad at mga pangako. Naglakad ako sa kusina ko at nagbuhos ng isang baso ng tubig, tumingin sa tahimik na kalye kung saan ang mga normal na pamilya ay nabubuhay ng normal na buhay. Sa kung saan doon, nagpaplano sina Angel at Mike ng susunod nilang hakbang, ngunit nagawa ko na ang akin. Nagtagal si Aling Nena sa porch ko. Ang kanyang kulay-abong mga mata ay puno ng pag-aalala. Sigurado ka bang ayos lang ang lahat, Raymond? Medyo nakakagulo iyon. Mga hindi pagkakasundo lang sa pamilya tungkol sa mga usapin sa pananalapi. Walang hindi malulutas sa pamamagitan ng tamang mga channel. Tumango siya, bagaman nanatiling nababagabag ang ekspresyon niya. Well,
Alam mo kung saan ako hahanapin kung kailangan mo ng kahit ano. Palaging nasa bahay kami ni Harold sa gabi. Pagkatapos niyang umalis, natagpuan ko ang sarili ko na nakatayo ng mag-isa sa living room ko. Ang echo ng mga raised voices ay nakabitin pa rin sa hangin. Ang bahay ay tila mas malaki, mas walang laman. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang buong pagsubok na ito, pumasok ang pagdududa sa paligid ng mga gilid. Napakalupit ba ako? May katotohanan ba sa mga luha ni Angel at mga pangako niya na magbabago? Anak ko pa rin siya. Ang little girl pa rin na dating gumagawa sa akin ng mga Father's Day cards na may mga crayon drawings ng kami na magkahawak kamay. Ginugol ko ang susunod na 3 araw sa isang kakaibang uri ng limbo. Ginagawa ang aking karaniwang mga gawain habang binabalik-balikan ang komprontasyon. Ang alaala ng banta ni Mike ay hindi gaanong nakakabahala sa akin kaysa sa imahe ng mukha ni Angel nang basahin niya ang mga legal na dokumento. Raw desperation, ganap na shock. Siguro dapat sinubukan ko muna ang family counseling. Siguro dapat binigyan ko siya ng pagkakataon na bayaran ako bago isama ang mga abogado. Noong Biyernes ng umaga, ang mga pagdududa ko ay naging aksyon. Kinuha ko ang telepono ko upang tawagan si Ate Shikong. Jim Hizon tungkol sa posibleng pagbaligtad ng ilan sa mga legal na pagbabago. Nang tumunog ang doorbell ko, isang binata na nakasuot ng courier uniform ang nakatayo sa porch ko na may clipboard at opisyal na envelope. Ricardo Reyes, ako yon. Pakipirmahan dito. Siniserbisyuhan ka ng mga legal na papel. Pumirma ako ng mekanikal at kinuha ang envelope. Ang sikmura ko ay bumaba bago ko pa ito binuksan. Sa loob ay isang formal na lawsuit na isinampa ni Angelica Reyes laban kay Ricardo Reyes na nag-aangkin ng psychological abuse, financial manipulation, at intentional infliction of emotional distress. Binasa ko ang dokumento ng dahan-dahan, ang aking kawalang paniniwala ay lumalaki sa bawat talata. Ayon sa kanyang reklamo, sistematikong kinokontrol at minamanipula ko siya sa pamamagitan ng financial coercion. Ang trust fund na hindi niya kailanman kinita ay inilarawan bilang ipinangako na compensation para sa mga taon ng emotional abuse. Ang pagkansela ko sa ninakaw niyang bakasyon ay inilarawan bilang malicious sabotage na idinisenyo upang magdulot ng maximum na psychological harm. Humihingi siya ng 12 milyong piso sa damages. Ang lawsuit ay nagpinta ng isang larawan ng akin bilang isang halimaw na psychologically tormented ang anak ko sa loob ng maraming taon gamit ang pera bilang isang sandata upang mapanatili ang kontrol sa kanyang buhay. Bawat boundary na itinakda ko, bawat kahihinatnan na ipinataw ko ay muling inayos bilang ebidensya ng pang-aabuso. Ang pagbabasa ng kanyang bersyon ng aming relasyon ay tulad ng pagtingin sa isang funhouse mirror kung saan ang bawat normal na pakikipag-ugnayan ng magulang ay baluktot sa isang bagay na sinister. Ibinaba ko ang mga papel at naglakad sa filing cabinet ko. Kinuha ang folder na pinagsama-sama ko ng mga bank statements, mga canceled checks at financial records. 29 taon ng pagsuporta sa kanyang edukasyon, kanyang pamumuhay, kanyang mga pagkakamali. Daan-daang libong piso na malayang ibinigay, walang strings attached. Ang pagkakaiba ay matindi. Narito ang dokumentasyon ng generosity na umaabot sa mga dekada at naroon ang kanyang legal na pag-aangkin na ako ay financially abusive. Tinawagan ko si Atiran Jaime Hizon. Raymond, inaasahan ko ang tawag mo. Sa palagay ko ay naserve ka na. Paano mo nalaman? Dahil ito mismo ang nangyayari kapag ang mga taong may karapatan ay nahaharap sa tunay na mga kahihinatnan sa unang pagkakataon. Umaatake sila. Ang boses niya ay kalmado, professional. Kumusta ka? Sa totoo lang, nagsisimula na akong magduda sa sarili ko bago ito dumating. Ngayon naalala ko kung bakit ko ginawa ang mga pagbabagong ito. Mabuti, dahil ang lawsuit na ito ay magiging madaling ipagtanggol. Mayroon kang dokumentasyon ng voluntaryong suporta sa pananalapi na umaabot sa mga taon, malinaw na ebidensya ng unauthorized use ng iyong mga credit card at witness testimony tungkol sa kanilang nagbabantang pag-uugali. Kumusta naman ang kanyang mga pag-aangkin ng psychological abuse?
Raymond, ang pagtatakda ng mga boundary sa isang adult child ay hindi pang-aabuso. Ang pagtanggi na i-enable ang pagnanakaw ay hindi manipulasyon. Ipapahayag namin ang mga facts at hahayaan namin silang magsalita para sa kanilang sarili. Nag-usap kami ng isa pang 20 minuto tungkol sa legal na strategy at timeline. Nang ibaba ko ang telepono, naramdaman kong mas matatag ako, mas sigurado sa course ko. Ikinakalat ko ang mga papel ng lawsuit sa ibabaw ng dining table ko sa tabi ng sarili kong dokumentasyon. Ang ebidensya ay napakalaki. Bawat charge na ginawa ni Angel laban sa aking karakter ay sinalungat ng mga dekada ng patunay na nagpapakita ng eksaktong kabaligtaran. Ngunit habang inaayos ko ang aking mga materyales sa depensa, may hindi inaasahang nangyari. Sa halip na ang galit na inaasahan kong maramdaman, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumaba sa akin. Ang anak ko ay nagpatunay lang sa mga legal na dokumento na isinampa sa sistema ng korte na siya ay eksakto kung sino ang naisip kong naging siya, isang tao na magsisinungaling, magmamanipula at sisira sa mga relasyon ng pamilya sa halip na akuin ang responsibilidad para sa kanyang mga pagpipilian na wala ang pagdududa. Ang lawsuit na ito ay hindi isang atake sa aking karakter. Ito ay pagpapatunay ng bawat desisyon na ginawa ko. Inaayos ko pa rin ang mga dokumento nang mag-buzz ang telepono ko na may text message mula sa isang hindi kilalang numero. Halos hindi ko ito pinansin, ngunit may nagtulak sa akin na buksan ito. Ang mensahe ay mas mahaba kaysa sa maipakita ng screen ko ng sabay-sabay. Dad, this is Angel. I got a new number. I know you probably don't want to hear from me right now, but I need to tell you something important. Ibinagsak ko ang lawsuit ngayong umaga. Hindi na kita lalabanan. Nag-scroll ako pababa, binabasa ang natitirang mensahe niya nang may lumalaking pagtataka. Nagkaroon ako ng maraming oras upang mag-isip sa loob ng nakaraang 2 buwan. Naghiwalay kami ni Mike 3 linggo na ang nakalipas. Siya ang nagpipilit para sa lawsuit. Sabi niya, "Maaari ka naming pagbayarin para sa pagiging walang galang mo sa amin." Ngunit habang nakaupo sa opisina ng abogado na iyon, nakikinig sa kanya na nag-uusap tungkol sa pagsira sa iyo sa korte, napagtanto ko na hindi ko na kinikilala ang sarili ko. Oo, nagnakaw ako mula sa iyo. Wala nang ibang salita para diyan. Kinuha ko ang tiwala mo at ang pera mo at pagkatapos ay kumilos na parang may utang ka pa sa akin. Kinumbinsi ko ang sarili ko na karapat-dapat ako dahil pamilya kami. Ngunit hindi ganoon gumagana ang pamilya, di ba? Pinalaki mo ako ng mas mahusay kaysa dito. Naaalala ko na ipinagmamalaki ko na may tatay ako na nagtatrabaho ng so hard na nagtayo ng isang bagay mula sa wala. Sa kung saan sa daan, nagsimula akong makita ang tagumpay mo bilang isang bagay na may karapatan ako sa halip na isang bagay na dapat kong subukang kikitain ang sarili ko. Hindi ako humihingi sa iyo na patawarin ako ngayon. Hindi ako humihingi ng pera o para ibalik mo ang trust fund. Gusto ko lang na malaman mo na sa wakas ay naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong ituro sa akin. Ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Ang paggalang ay kailangang kitain. Ang pamilya ay hindi nangangahulugan na makakakuha ka ng free pass upang saktan ang mga tao. Naghahanap ako ng sarili kong apartment, nagtatrabaho ng full-time sa butik, at sinusubukan kong malaman kung sino ang gusto kong maging nang walang impluensya ni Mike o ang safety net mo. Nakakatakot, ngunit baka iyon ang kailangan ko. I love you, Dad. I hope someday you can love me again too, Angel. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses. Naghahanap ng mga palatandaan ng manipulasyon o nakatagong mga agenda. Ang tono ay iba sa anumang isinulat niya sa akin sa loob ng maraming taon. Walang mga utos, walang mga katwiran, walang mga pagtatangka upang maliitin ang kanyang pag-uugali. Maaari bang magbago ng ganito ang mga tao o mas sopistikadong manipulasyon lang ito? Ibinaba ko ang telepono ko at naglakad sa bintana ng kusina ko, tumingin sa hardin na pinabayaan ko mula noong nagsimula ang buong pagsubok na ito. Ang mga rosas ay kailangang prune. Kailangan ng pansin ng lawn.
Ang buhay ay nagpatuloy habang nakatuon ako sa mga legal na labanan at pagtataksil ng pamilya. 2 buwan ng katahimikan. 2 buwan para sa aming dalawa upang iproseso kung ano ang nangyari, upang mabuhay kasama ang mga kahihinatnan ng aming mga pagpipilian. Baka iyon ang kailangan namin pareho. Ang telepono ko ay nakalagay sa counter, naghihintay ng sagot. Maaari akong mag-text pabalik agad, simulan ang mabagal na proseso ng muling pagtatayo ng tiwala. O maaari akong maghintay, hayaan pang lumipas ang oras. Tingnan kung ang maliwanag na pagbabagong ito ay tunay o pansamantala. Inisip ko ang Mark na pinalaki ko, ang anak na hindi kailanman nangailangan ng mga dramatic consequences dahil natutunan niya ang accountability ng maaga. Inisip ko ang Angel na pinalaki ko, ang anak na kung paano ay nawala ang kanyang daan, ngunit maaaring nakikita na ulit. Ang ilaw ng hapon ay kumukupas, nagbibigay ng mahabang anino sa sahig ng kusina ko. Kinuha ko ang telepono ko at binasa ulit ang mensahe niya, pagkatapos ay ibinalik ito ng walang tugon. Ang ilang mga bagay ay hindi maaaring madaliin. Ang tiwala, kapag nasira, ay nangangailangan ng oras at pare-parehong aksyon upang muling maitayo. Kung talagang nagbabago si Angel, maiintindihan niya iyon. Kung hindi, ihahayag niya ang sarili niya sa pamamagitan ng paghingi ng agarang kapatawaran. Sa ngayon magpapatuloy ang katahimikan, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa karunungan na kinita sa pamamagitan ng karanasan. Gumugol ako ng 29 taon sa pag-e-enable sa kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng paggawa ng kapatawaran na masyadong madali. Ang mga kahihinatnan ay masyadong malambot. Kung gusto niya ng relasyon sa kanyang tatay, kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa isa. Sasabihin ng oras kung aling anak ang pakikitunguhan ko, ang nagnakaw mula sa akin o ang sumulat ng mensaheng ito. Hanggang sa malaman ko ng sigurado, mananatiling bukas ang pinto, ngunit ang trust fund ay mananatili kung nasaan ito. Kung gusto mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon ng kwentong ito sa mga comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood at yun na nga. Sa dulo ng lahat ng iyon, ang aking anak, si Angel, ay nagpadala ng text. Nagbago na raw siya. Iniwan na si Mike, nagsimula ng magtrabaho. Humingi ng tawad, hindi para sa pera, kundi para sa trust. Maniwala ba ako? Pagkatapos ng pagnanakaw at lawsuit, ang tiwala mga kaibigan ay hindi minamadali. Binigyan ko siya ng 29 taon, pero tiningnan niya lang ako bilang ATM. Ngayon, gusto niyang bumalik sa buhay ko? Kung talagang nagbago siya, maiintindihan niya na kailangan ng oras. Ang pinto ay bukas, pero ang 10 milyong piso na trust fund, mananatili muna kay Mark.